Naghahanap ka ba ng 400cc yet affordable price? Mga tol, ito na ang hinahanap nyo, ang QJ Motor SRK 400. Tara, tignan natin ngayong araw. Okay mga tol, nandito nga tayo ngayon sa Eternal Gardens, Cabanatuan City. So dito natin napili mag-review ng motor ano. So medyo tahimik kasi dito. May mga tao rin dito ano, pero andun sila. So dito tayo sa sulok. So mga tol, nasa harapan nga natin ngayon ang SRK 400 ng QJ Motor by Bristol Motorcycles. So salamat sa nagpahiram sa atin ano, Bristol Cabanatuan. So naitaas natin yung motor nila. Kaya sa mga naghahanap ng affordable na 400cc na expressway legal, so panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So titignan natin yung specs and features, and testingin din natin mamaya kung maganda ba yung riding niya no? So sa tingin ko naman maganda, kasi 400cc, naka 2 cylinder na yung makina niya. Okay mga tol, mula nga dito sa front end, yan meron tayong flat na headlight ano. So yung concept niya is yun niya, kinuha dun sa MV Agusta. So maganda yung pagka-flat niya, may pagka-sporty, and talagang bumagay din dun sa overall body design niya. So meron tayo ditong LED projector light. Tapos ito yung low beam niya, tapos ito yung high beam. Yan. So malakas din siya. Kung yung akalain mo na mahina lang, pero okay din na okay din sa gabi. So ayan, meron tayong flat na headlight, tapos ito yung turn signals natin. LED yung ginamit. And ito ano, nakaganda rin siguro to sa aerodynamic niya. So meron siya parang winglet. Tapos meron siya nakalagay dito na QJ Motor, yung pinaka branding niya. And pagdating naman sa front suspension natin, ayan, naka upside down fork tayo dito na silver yung color. Tapos malapad yung fender. Ginaganda mga tol ng inverted fork. So maganda siya sa bumpy roads ano, pagka ganito yung suspension mo. So nagamit naman natin siya. So talagang maganda mga tol lumaro o mag-play. So hindi mo mararamdaman yung lubak. Although mabigat yung motor, so talagang maganda yung play niya. Tapos front fender natin, yan, matte silver din. And meron tayong decals dito na ABS. Yan, meron siyang ABS or anti-lock brake system. And mga tol, tignan nyo lang tong frame niya no? So ang kulay niya parang neon green. Napakaganda, kitang kita no? Talagang lumulutang yung frame niya. Kapag unang tingin mo pa lang, frame agad yung mapapansin mo, kasi matingkad yung kulay. So naka trellis frame tayo dito no? Yan. Tapos may cover siya rito na plastic. So ang angas ng dating niya no? Maganda yung pagkaka-paint dito, very premium. Tapos yung kulay nga mga tol nito, matte silver. Tapos meron siya mga gray parts. Ayan yung tank natin. Ayan, matte silver dito. Tapos meron siya nakalagay na SRK 400. And dito naman sa unahan, ayan, napaka sharp nito yun. Ayan, meron tayong 400. Tapos meron siyang napakalaking emblem ng QJ Motor dito. Ayan, tapos ayan, yung sulat na neon green, ayan, SRK. And then meron tayong reflector dito. And yung radiator niya mga tol, ito. So sa mga bibili, lagyan nyo ng cover na para hindi agad masira. And pagdating naman sa brakes natin mga tol, yan, naka dual disc brake na tayo. Tapos yun, equip na siya ng anti-lock brake system. So napakaganda ng braking power nito mga tol, nagamit ko na rin ano. So konting piga lang, talagang susubsob yung motor kapag binigla mo. And pagdating naman sa gulong natin, naka maxi star tayo na may sukat na 110/70 rim 17. So tubeless na yan syempre. So very unique ng suspension natin dito sa
rear suspension natin ano. So ayan, andito sa gilid, dito siya nakamount ano. Yung iba kasi sa gitna eh. Pero ito, dito siya sa gilid. So maganda yung suspension niya, maganda yung play, malambot. Not sure lang mga tol kung adjustable to ano. Pero tingin ko adjustable yung spring niya yan, oh. Meron siyang thread dito. So kung gusto niyo tigasan o lambutan, eh ayan. Naka single side monoshock ba tawag dito. So correct nyo na lang ako. And meron siyang tire hugger. Ayan yung fender natin sa likod. Ayan. Tapos pagdating naman sa brakes, naka disc brake na rin tayo dito with single piston caliper. Tapos sukat naman ang gulong natin dito sa likod, 150/60 rim 17. And syempre maxi star din yung ginamit ano. Okay mga tol, papapansin ko lang sa inyo tong likod ano. So very sporty ng design niya, naka step seat design tayo dito ano. Yung fairings natin dito parang sa R series ng Yamaha no? So ito na rin kasi yung mga uso ngayon para sa aerodynamic ano yan. Meron siyang butas dito. Tapos yan, meron tayong QJ motor na nakalagay dito. And syempre sa seat, nakakahingal. So dito sa seat design natin mga tol, gray yung kulay niya no? Ayan. Maganda yung cover na ginamit. Ayan. Tapos meron siyang stitches na kulay pula, very premium. And syempre kapag dating dito sa upuan ng back ride natin, so maliit lang siya mga tol ano? So hindi siya recommendable pang long ride. Tapos meron kang back ride, sigurado sasakit yung puwet. So kung may OBR kayo, walang magagawa, dito siya uupo, masakit sa puwet, payakapin nyo na lang sa inyo. So meron siya naka engrave dito na SRK. So very premium din mga tol ang upuan. And syempre sa upuan ng rider, maganda rin eh. Malambot din yung cushion na ginamit. Yan, napakaganda. So maganda rin yung taillight natin mga tol ano. Napakaangas. Letter T lang siya. Very futuristic mga tol ng datingan ng taillight natin dito. And kapag nag-brake ka, syempre lalakas yung ilaw niya. Tingnan nyo. Yan. So kahit maliit lang siya, kahit parang ano lang siya, yung guhit lang ano, kitang kita ka rin sa gabi kasi malakas talaga yung ilaw niya. At LED na rin kasi yung ginamit. And kung makapansin nyo, wala siyang fender dito ano, putol. So meron tayo ditong mudguard. So ayan, dito siya naka-attach. Ayan, matigas na plastic yung ginamit dito. Tapos ito, so metal din o alloy, kaya sturdy rin siya mga tol. Yan, LED na yung ginamit dito sa turn signals natin. And ang kinaganda rito, kahit ganyan yung design niya mga tol, so hindi kayo makangamba na aabot yung putik dito sa likod nyo no? Kasi kung mapapansin nyo, ayan no, hanggang dito lang yung putik niya. So pagdating dito sa part na to, wala siyang talsik ng putik. Kaya kahit mag wet ride kayo, hindi maano yung likod nyo, hindi mapuputikan. Except lang siguro dito sa paa natin, yung talsik na magmumula dun sa unahan. Okay, silipin natin yung meter panel. So by the way mga tol, naka TFT display na tayo dito no? Yo. So napakaganda ng animation niya. Yan, angas. Okay mga tol, naka TFT display na tayo dito no? So ano bang makikita natin dito? Meron tayong dito yung temperature niya. Tapos fuel gauge. Meron tayong gear indicator, yung clock, digital clock natin. And sa mga indicator sa taas, meron tayong check engine, meron tayong oil change indicator yata yan kung di ako nagkakamali. Tapos meron tayong punasan nga muna natin. So 5-inch na yung TFT display natin dito no? And meron tayong ABS light indicator dyan. And yun, siyempre yung speedometer, yung tachometer natin, and yung ito yung speedometer yung sa baba, kasi ito sa taas yung tachometer. And meron tayo dito yung total ng tinakbo no? And kapag i-access nyo siya, dito siya pipindutin na meron siyang control dito. So enter natin. Yan, meron tayong interface, yung clock nya, brightness, unit, information. Tapos yan, meron siyang mobile Bluetooth connectivity ano? Pwede natin connect yung smartphone natin. And TPMS, tapos exit. So dito sa interface mga tol, yan,
meron tayong dalawang pagpipilian na graphic design ng TFT natin. So kapag maliwanag, broad daylight, ito yung pipiliin natin. Yan. Yan, ganyan siya na kulay puti. Tapos pag gabi naman, syempre yung itim. Ayan yung gamit natin ano, na kasalukuyan. So gawin nating puti para maliwanag. Ayan. Yun, kitang kita. So tapos sa clock naman, ayan, set lang natin yung clock dyan. Okay na yan. And then brightness, na-adjustin yung brightness nya. So meron siyang 5 level na brightness ano. And tapos unit, gawin nating kilometer per hour. Yan. And information, so wag natin tignan yan, hindi natin alam yan. Mobile Bluetooth, yan, i-connect nyo yung phone nyo dito. So huwag natin i-connect, matagal. Ayan, exit na natin. Tapos TPMS, hindi rin natin alam yan. Tanong nyo na lang sa mekaniko kapag nag-avail kayo. Yan. So yan lang makikita natin dito sa TFT display natin. So maganda rin ano, maganda yung graphics nya. And pagdating naman mga tol sa handlebar natin, yan, ang tawag sa handlebar na to, fat bar. So very premium ano. Tapos ito yung susi nya, para siyang kutsilyo, para siyang susi ng kotse. Hop, yan. So naka common na susian lang siya no. Kapag ilalak nyo yung handlebar, sagad nyo lang yan, tapos press, and then ikot nyo lang pakaliwa, and nakalak na yan. Hindi nyo na yan may turn. Yan. Pagdating naman mga tol sa mga button, so dito meron tayong engine kill switch, yan. Tapos hazard light, and yung electric start nya. And dito naman sa kabila meron tayong passing light, and yung control nga natin sa TFT display, high and low beam, tapos turn signals, and then yung busina nya. And mga tol, dito rin ako naganda na no. So hindi siya equipped ng assistant sleeper clutch, pero napakalambot ng clutch nya, grabe. And maganda rin yung gear shifting nya no. Malambot lang siya, hindi siya ganun katigas, kaya okay lang din kahit sa traffic. Hindi makangalay agad yung mga kamay nyo kapag traffic. And madali lang din siya isingit. Yun ang napansin ko sa motor na to, kasi hindi siya ganun kabigat eh. So kumbaga pwede rin to sa mga traffic na lugar. And side mirror natin, ayan, ganyan yung design nya no. Uy, may sumilip. And dito naman sa brake lever natin, so adjustable siya no. Pihitin nyo lang. Meron siyang 1, 2, 3, 4 level. So mas maganda kung 1 para hindi masyadong malayo. Yung 4 pala yung mas malapit. Okay. And pagdating naman mga tol dito sa fuel tank natin, meron tayong 13.5 liters fuel tank capacity. So napakaganda ng design nya. And syempre malaki. Okay mga tol, sa makina natin ano. So gumagamit siya ng 400cc liquid cooled double overhead cam 8 valve twin cylinder engine na kaya mag-produce ng 30.5 kW at 9,000 rpm and 37 Newton meters of torque at 7,500 rpm. And yun nga, naka 2 cylinder na siya no? Pero hindi siya yung common na 2 cylinder na maingay kapag nagpalit tayo ng muffler no. Tunog inline 3 siya mga tol, pag narinig nyo sa personal. So yun yung tunog niya no? Kaya napakaganda talaga ng pang beginner na bike na to, para kang naka inline 3 na makina. So mamaya paparinig ko sa inyo. And meron siyang 6-speed manual transmission mga tol. Okay mga tol, sound check natin. Naman mga tol, test ride naman natin itong SRK 400. So dito lang sa highway na yan, hanggang dun. So di naman tayo magta top speed eh.
Okay mga tol, unang upo. Hindi pala unang upo to, maraming upo na. Kagabi ko pa ginagamit eh. Ayan. So ano tayo na, 5'7" yung height natin. Ayan, tingnan nyo naman yung paa ko. Ayan, tutuwid ko yung kwan ko paa. Tingnan, lapat na lapat. 5'7" yan. Napakababa ng seat height nya, no? Eh lalo na kapag may nag-backride o may sumakay sa likod nyo, bababa pa lalo yan. Ayan, hindi tayo tiptoed, lapat na lapat yung paa natin, 5'7". Kaya sa mga 5'3 or hanggang 5'6", abot na abot sigurado yan. Okay mga tol, ayan, meron tayong kodigo dito, no? So ang seat height nya nito mga tol is 785mm, no? Ayan, flat footed tayo, left and right foot. And pagdating naman sa ground clearance nya is 150mm. Tapos so hindi siya ganun kabigat, ano? Oh. So yung timbang niya mga tol, 186 kg. So grabe, parang hindi siya 186. Kayang-kayang imanig siya, no? So hindi siya ganun kabigat mga tol. Tapos pagdating naman sa length, width at yung height niya, 2080 by 820 by 1085mm, no? And yung wheelbase natin mga tol, ayan, 1425mm. Okay, test ride na tayo. Mga tol, so nagamit ko naman na to, no? So yung na-assess ko dito sa SRK 400, so maganda yung suspension, maganda siyang lumaro sa mga bumpy roads, ano? So ngayon nga mga tol, nandito tayo sa Vergara Highway. So medyo maluwang dito, no? Yung kalsada dito. Kaya dito natin napili mag-test ride. Sa makina naman, ang napansin ko, although hindi naman tayo nakagamit ng mas mataas na CC, hanggang 400 lang yung pinakamataas pa natin nagamit, ano? So ang masasabi ko naman dito sa makina nito, una sa tunog niya, maganda yung tunog, para naka inline 3. I-bash nyo na ako sa mga mas nakakaalam, ano? Pero pag nakakarinig kasi ako ng mga inline 3 or inline 4, hindi naalalayo yung tunog dito, no? Iba kasi yung configuration ng makina nito mga tol. Isa dun sa 270 degree crankshaft na kapag pinalitan ng muffler, talagang maingay. Ito, buo yung tunog niya, no? So, pakinggan nyo, ha? Hinig nyo ba? So para siyang naka inline 3, pero 2 cylinder lang yung makina. Stock pa lang yan, lalo na siguro kung magpapalit tayo ng aftermarket, lalabas talaga yung tunog dito. And sa handling naman niya mga tol, maganda naman yung handling niya, malapad yung handlebar, yan makikita nyo naman. And very responsive ng throttle natin, napakaganda yung gamitan, napakasarap. And yung suspension sa likod, maganda rin yung play niya. So hindi siya matagtag, hindi siya matigas. Konting oras lang kasi meron tayo dito sa motor na to. Maganda sana kung may ride natin, no? Kahit medyo malayo. So wala, ikot lang tayo dito sa Kabanatuan area. Jail ride lang tayo, jail ride. So mamaya babalik tayo. U-turn tayo sa Gamiton. Sulitin natin kasi sosoli ko na mamaya to. Kabanatuan, salamat sa pahiram ng motor. So sana wag kayo magsawa magpahiram. Siguro yung upuan nito, ano,
siya matigas. Sakto lang yung lambot para sa akin. Sayang talaga, dapat malayo yung ride natin, ano, para masulit. U-turn tayo, U-turn. Balik tayo, balik. So bagay na bagay talaga to sa mga beginner rider, ano. So yun nga, ulitin ko, hindi siya ganong kabigat, kaya kayang-kaya nyo i-manage tong motor na to. So wag nga lang ipakampante, lalo na yung mga ganitong U-turn, ano. Kasi maliit lang yung turning radius niya, hindi katulad nung maliliit na motor. So kailangan mapanatili nyo yung balance nyo. Huwag siyang ililin ng sagad kasi talagang ibubuwal nyo to, lalo na sa mga beginner talaga. Okay mga tol, dito ko natatapusin yung video natin, ano. So sana nagustuhan nyo tong review natin sa UJ Motor SRK 400. Sa mga umabot sa part ng video na to, no? So kung gusto nyo mag-avail ng SRK 400 o kahit anong motor ng Bristol, pwede kayo mag-PM sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. So tutulungan ko kayong maglabas ng pangarap yung motor. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung umabot ka sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, wag nang mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Okay, maraming salamat mga tol, ano? Always ride safe and God bless. Peace out.